Alam mo, kahit tumabol ka na lang. You're gonna see there are a lot of people there. There is a cruise house. Ako mag-CR. Gusto ko yung kinukulo ko talaga yung mga hindi natin kasama. Sinong dito kasama? Nakakabit. Hinahanap ko yung mic ko. Nakakabit pala sa akin. So, nandito na tayo sa Yelyu Geopark, located sa Wanli District, and 11 a.m. yung call time namin dun sa Taipei Main Station. Hindi ko na masyadong na-vlog dun kasi antok na antok pa rin ako. Sobrang lutang-lutang kami nung mga panahon na yun. But anyways, nandito na tayo para makita ang Queen's Head. Yun yung main attraction dito. Nakita naman namin siya in person, pero hindi ako nakapagpa-picture ng sobrang malapitan kasi ang dami ring tao, tas sobrang init. Also, may limit lang yung oras namin. Ayan, ayan yung Queen's Head, 'di ba? Ang ganda. Tapos bumalik din kami agad diyan sa bus kasi may pupuntahan din kami after niyan. Alam niyang nagsasalita ako dito pero hindi ko alam na nakapatay na pala yung mic ko. Siguro mag-i-invest na ako sa mas matagalang microphone, yung battery niya. Kasi sayang yung mga pinagsasabi ko dito. But anyways, eto pabalik na ako sa bus kasi sobrang init na din. Gusto ko nang hubarin yung jacket ko ng mga panahon na yan. Pero malamig, alam niyo yung kakaiba yung feeling. Feeling ko talaga dito nag-start yung ubot sipon ko kasi natuyan ako ng pawis. And ito, ang next stop namin is the Shilin Old Street. Ito yung famous na magpapalipad ka ng giant lantern sa gitna ng riles ng tren. Hindi ko na masyado na videohan kung saan kaming tindahan pumasok, basta sinundan na lang namin yung guide. And before pala kami bumaba ng bus, inask niya kami if mag-avail kami ng lantern. And yes, of course, nag-avail kami. It's around 200 to 250 Taiwanese dollar. Pero available din siya sa Klook. Kasi meron kaming mga kasama na nag-avail na siya ng Klook, so hindi na sila bumili. Kapag bumili ka ng lantern, may choices kayo kung anong kulay yung pipiliin nyo. Yung sa amin is red, blue, yellow, and orange. So, ang meaning nung mga yon is red for health and peace, blue is for career and promotion, yellow is for money and wealth, and lastly, orange is for love and marriage. Dahil tatlo kaming single sa trip na to, baka naman hindi na kami single habang ine-edit ko to. Char. Medyo nagtagal kami dito sa pagsusulat kasi parang ang dami naming wishes na gustong matupad for this year. Lalo na ako, ang dami kong pinagpe-pray na sana mangyari. So, help me Lord. Sana mangyari talaga yon. And after nito, merong tumulong sa amin na magpalipad nitong lantern. Si Kuya nakakatuwa kasi meron siya mga Tagalog terms na alam, maririnig yun dito sa video na to. O diba, meron pa siyang palakpak na nalalaman. Pero yun, after nito, nag-ikot lang kami saglit and bumili ng ilang street foods para may kakainin kami sa bus. Our next destination is the Shifen Waterfalls. Malayo-layong lakaran ito at matarik yung daan dahil pababa ang waterfalls. Pero worth it, ang ganda. Pero yun nga lang, nakakapagod siya. So, samahan niyo akong maglakad. Ito na siya. Ano sabi mo? Tanananan, tanananan, tanananan. Chut. Krisha. Kumapit ka muna dyan, mamaya na pagpabalik. Hi.
Photobomber ka. Uy, gagi. Struggle is real. Oh. Te, mamaya paakyat. Elevation. Saan ba? Baba na, dali. Train. Ayun kita, Trisha. Laki. Nandito din pala yung magandang bridge na nakikita ko na IG-worthy posts. Pero wala akong picture dito. Ay, Nagpa-video lang ako kasi meron akong gustong gawing trend. So, screenshot ko na lang kung gusto ko yung picture para dito. Dali ako Pero ayun, shoutout sa mga friends ko na super supportive sa pagkuha ng mga videos ko dito. Ay na. And for our last stop, dito kami sa Jufen Old Street. And sobrang lamig nung dumating kami dito. Lamig na naman. Blurred ka. Sabi nila, nandito yung Spirited Away inspired na location, pero sadly, hindi ko siya napuntahan. So, pagbaba namin, bumungad sa amin is yung Shin Futang na milk tea. Bumili yung mga friends ko, pero nagpass ako dahil inuubo na ako niyan. Umiwalay din ako sa kanila para maglibot-libot and bumili sana ng souvenirs. Isang diretso lang naman yung ginawa ko. Pero nung feeling ko malayo-layo na ako, bumalik ulit ako dun sa Shin Futang. Kaso, umalis na din pala sila. So, hindi ko sila nakita agad. So, ito yung mga tindahan na nalibutan ko. Actually, ang daming cute stuff na pwedeng bilhin. It's just that hindi ko alam bakit hindi ako bumili ng kahit ano man lang na parang souvenir dyan sa Jufen Old Street. Like na, yun kasi yung mga ginagawa ko before. Bibili ako ng isang bagay na magpapaalala sa akin dun sa destination na napuntahan ko. Pero ayan, naglakad lang ako ng naglakad. Magkano to? How much is this? Grabe ka. Parang bara. What if ito? Ano to, brush? Ba't ganito? Gusto ko yung... cute. So, hinahanap ko sila. Pero wala sila dito. Ay, bibili ba ako ng gano'n? Ito yung famous spot. Ito ko tong spot na to. Ang gandang tingnan nung mga bahayan dito. Sobrang Padaanin mo peaceful muna din sila. niya. Wala akong picture dun sa famous spot. Dito na lang, let's make it work. IG worthy naman talaga kahit saan kang lugar pumunta dito. So, ito pala yung pila papunta dun sa spot ng Spirited Away location. Dapat talaga magpapapicture ako doon. Pero ayan, sobrang haba ng pila. Diyan na lang ako nagpapicture sa mga ilaw-ilaw. Sama natin sa vlog to. Kaya nabudol po siya ng mga tea. Too many tea. I'll include you in my vlog. Titipid. Walang magtitipid. This one, can I mix? Alright. Thank you.
Tara na, hoy. After mabudol ng friend ko ng mga tea, bumalik kami sa bus. And ang generous nung guide namin kasi she gave us a keychain. Good luck daw yung ibig sabihin ng keychain na yun. Maaga pa nung nakauwi kami sa hotel. So, after ko ibaba yung gamit ko, diretso na ako dito sa GU. Kasama ko yung mga friends ko nung una dito, pero humiwalay din ako sa kanila. Kasi may mga errands din akong bibilin. So, ito, self-service sa GU since card naman yung gagamitin ko. Actually, nag-struggle ako dito kasi medyo bago sa akin to. First time kong gagawin to. Buti na lang mabait yung nasa gilid ko na Pinay. So, tinulungan niya din ako and binag-assist din sa akin na staff ng GU. After ko sa GU, pinuntahan ko naman yung A6 kasi may pinapatingnan yung pinsan ko na sapatos. Walang stock dito sa Taiwan. So, umalis din ako. After nun, sa Poya naman ako nagpunta. Nag-window shopping lang ako ng makeup. Kasi wala rin naman ako ID sa pagme-makeup. Tiningnan ko lang talaga kung ano yung laman nito or kung may mabibili ba ako. Pero wala akong nabili. So paglabas ko, nag-decide na akong bumili ng pampasalubong, konting snacks and konting keychains lang sa mga coworker ko. Hindi rin ako nagtagal dito sa labas kasi masama na din yung pakiramdam ko. Kung nakikita nyo dyan, singot na ako ng singot at ubo na ako ng ubo. Okay, so pabalik na ako ng hotel room and ito lang napamili ko. At namatay na naman yung mic ko. Hindi ko na din matandaan mga pinagsasabi ko dito, kaya iba na lang yung sasabihin ko. May nag-comment sa previous video ko na sana next time lagay ko daw yung do's and don'ts sa country na to. So far, yung na-experience ko, ang mga bawal lang na napansin ko is yung bawal kumain sa mga transpo nila. Nakita nyo dun sa previous vlog ko na nakabus kami and hindi kami nag-attempt na kumain or uminom na tubig kasi bawal. Even sa Maokong and Gondola, may nakalagay doon na bawal kumain at uminom. Ayun, so yung tour nga pala namin is in-avail namin via Klook. And yung price niya per head is 1,361. So, medyo mura siya kasi madaming discount na nakuha yung friend ko. And also, yung Maokong and Gondola, may bayad din yun. And it's around 559 pesos per head. Siguro gawa na lang ako ng separate vlog para mas detailed kung ano yung mga nagastos namin dito sa Taiwan trip natin. Yun lang. See you on my next vlog. Bye!